Ang kwento ni Lita at Ana. Magkababata at magkaibigan ng husto sina Lita at Ana. Sila ay nag-aaral sa parehong paaralan at palaging magkasama sa lahat ng bagay, mula sa pagpunta pa eskwela hanggang sa paglalaro sa bakuran ng bahay ni Lita. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang aksidente ang nagbago ng lahat. Isang maulan na hapon, nagpasya silang maglaro ng taguan sa gitna ng makapal na kagubatan malapit sa kanilang baryo. Nang si Ana ay nagtago sa ilalim ng isang lumang puno, biglang bumagsak ang isang malaking sanga. Si Lita ay nakarinig ng sigaw at agad na tumakbo patungo sa kanya, ngunit huli na. Si Ana ay hindi na gumising pa. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ana, si Lita ay lubos na nalungkot. Minsan-minsan ay nakakakita si Lita ng isang batang babae na nakasuot ng puting bestida, ang paboritong damit ni Ana, na naglalaro sa bakuran. Kapag siya ay magtatanong kung sino ito, bigla itong nawawala. Ang kanyang mga magulang ay akala lamang na guni-guni lang iyon dahil sa kalungkutan ni Lita, ngunit ang mga pangyayari ay naging mas kitikot-kakat pa. Isang gabi, habang si Lita ay nagtutulog, narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. "Lita, maglaro tayo." Nang siya ay magmulat ng mata, nakita niya si Ana na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha nito ay basa pa rin mula sa ulan at may mga gasgas mula sa aksidente. Si Lita ay natakot ngunit hindi rin makagalaw. "Bakit hindi mo ako hinanap agad?" Ang tanong ni Ana, ang boses nito ay lumalakas ng lumalakas. "Naiwan mo akong mag-isa doon sa kagubatan." Mula noong gabing iyon, hindi na makatulog ng maayos si Lita. Araw-araw ay naririnig niya ang tinig ni Ana na tumatawag sa kanya, minsan ay sa kwarto, minsan ay sa hagdan, minsan naman ay sa bintana ng kanilang bahay. Ang kanyang mga magulang ay nagpasya na dalhin siya sa isang manggagamot ng mga karamdaman na hindi maipaliwanag, ngunit walang nagawa ang mga ito. Isang araw, nang si Lita ay naglalakad papunta sa paaralan, nakita niya si Ana na nakatayo sa gitna ng daan. "Sumama ka sa akin, Lita. Hindi na tayo maghihiwalay pa," ang sabi nito. Hindi na kayanan ni Lita ang takot at tumakbo pa uwi ng mabilis. Nang siya ay makarating sa kanilang bahay, agad siyang nagtago sa ilalim ng kanyang kama. Ngunit naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang paa. Nang siya ay tumingin, nakita niya si Ana na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha ngunit may kasamang galit. "Hindi mo ako matatakasan, Lita, kukunin na kita." Kinabukasan, hindi na nakita si Lita ng kanyang mga magulang. Ang tanging bagay na natagpuan nila ay ang lumang larawan nila ni Ana, na nakadikit sa pader ng kwarto ni Lita. Sa larawan, ang mukha ni Ana ay parang nakatingin diretso sa kanila, habang si Lita ay may isang nakakatakot na ngiti sa labi. Ang mga lokal ay nagsasabing minsan pa ring nakakakita ang mga bata ng dalawang batang babae na naglalaro sa kagubatan. Ang isa ay nakasuot ng puting bestida, ang isa ay ang dating kasuotan ni Lita. Minsan ay naririnig din sila na nagtatawanan, ngunit ang tono nito ay hindi masaya kundi malungkot at nakakatakot. Ang mga matatanda ay nagsasabing si Ana ay hindi makalaya hanggang sa si Lita ay sumama sa kanya, at ngayon ay magkasama na sila magpakailanman sa kagubatan kung saan nagsimula ang lahat.